Yo, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? Palawa, pakong kumalayo. Labas mo, mga kulimlim mo. Medyo pangit yung panahon na may pagpasok natin. Lungkot ng hapon dito. Ngayon, walang takatao-tao. So, yan yung balkon dito, yung sa balkonahe ko. So, ngayon ay magbibigay tayo ng idea o sasagutin natin yung mga tanong nila na after ba ng 1 year o bago matapos yung kontrata sa unang kontrata mo dito sa Japan ay magtitik ka ng exam, skill test dito sa Japan sa company ninyo. At pagkatapos na yun ay pag hindi ka nakapasa ay may chance daw ba o papauwing ka daw ba ng company. Ha? Unang-una dito po mga kwento, no? Kapag kayo ay malapit na matapos yung kontrata nyo sa unang kontrata na unang taon, halimbawa 8 months na kayo, bibigyan na po kayo ng mga review. Sa amin po kasi dito sa company namin, 8 months pa lang ako noon ay binigyan na ako ng reviewer about sa trabaho ko dito sa company namin. So dito may tinatawag kami na mag-exam ka uli ng Japanese language tapos sa skill test yan. Meron po yung skill test pa rin po yan. Tapos ang tanong, kung halimbawang bumagsak daw ba at di nakapasa sa exam ay papauwin ng mga company, papauwin ng mga HR dito, papauwin sa Pilipinas at di na i-renew yung kontrata. So, well, bago pa naman mangyari yon ay siguro din naman ng company nyo o tutulungan kayo ng company nyo para makapasa sa exam. At yung exam, ito i-reveal ko yung exam. Ang exam po dito sa Japan ng mga trainee, kagaya kong trainee sa about sa company ay true all false. Tama o mali lang ang pagpipilian ninyo Tapos yung i-exam ninyo ay about sa trabaho nyo sa company. Ngayon, kung ang tanong kung mayroong mapapauwi, so tunay po yun. Unang take mo kung saan gaganapin, halimbawa kagaya sa amin, yung unang take ng exam namin ay sa company namin ginaganap. Yung last batch ng tropa dito, may ilan sa kanila ang bumagsak. Ngayon, dahil sa true or false lang, syempre mga medyo 70% siguro kaya ipasa tama o mali. Tapos kung babagsak ka, doon ka sa parang main office nila mag-exam. Kaya sa amin, nagpunta sila sa Nagoya. Doon sila sa Nagoya nag-exam ng pangalawang exam nila. At sigurado, pagka doon bumagsak pa po kayo, pangalawang exam, ito po yung sinasabi nila na, papauwi na kayo ng Pilipinas kasi wala nang magagawa yung company ninyo kapag bumagsak talaga kayo. Ayun kasi ang rules and regulation ng government ng Japan pagka hindi mo napasa yung exam ng Nihongo dito o naka first take ka, bumagsak ka, second take bumagsak pa rin, matik diretso Pilipinas na yon. Kaya mag-review po kayo, wag nyong baliwalain, wag nyong seryosohin niyo po yung exam dito dahil tinutotoo po nila yan. Pero sabi ko nga po, gumagawa naman ng paraan yung mga company dito para makatulungan kayo makapasa sa exam. At yung exam naman po ay ibibigay yung reviewer sa inyo. At yung i-review nyo about sa company, siyempre Nihongo yun. So kailangan mong mag-memorize ng mga vocabs ng Nihongo about sa loob ng company ninyo, yung mga ginagamit mo. Yun naman po ang kadalasan yung mga bawal, mga gamit, yung mga yan ang mga i-exam nyo. Tapos true or false siya, tama o mali lang. Yung pong lumalabas sa exam pagpipilian. So first take, second take, dapat makapasa ka na. Sa skill test din po kung halimbawa kung ikaw ay welder, so may skill test din po ang welder. 'Di ba sa Pilipinas nung bago umalis ay may skill test agency. Test kung talagang kayo ay isang welder. Parang ganun po. Kaya yung mga papunta na dito o nagbabalak diyan sa Pilipinas, bibigyan ko ng idea. May exam po ulit dito, nag-exam po ulit tayo bago po tayo pumirma ulit ng another contract. Halimbawa, 1 year ka na, so merong 3 years yung company nyo, o di bago kayo papirmahin ng company nyo, di kailangan nyo munang mag-take ng exam ulit, exam sa skill test. Ngayon, pagka naipasa nyo yun, so walang magiging problema. Dire-diretso po yung trabaho nyo rito, pero pagka kayo po ay bumagsak sa unang take, meron pa po kayong another chance. Pero yung chance na ho na yun ay parang doon sa main office nila ginaganap yung final exam. At doon na malalaman talaga kung dediretso pa sa company nyo o uuwi ka na ng Pilipinas. So seryosohin nyo ho yan sa mga nag-aaral at papunta dito sa Japan. Meron po kaming ganun pang senaryo dito, another exam at skill test.
So, nagbibigay tayo ng ganitong idea para maging aware yung mga baguhan na papunta rito at yung mga nangangarap. May idea na po kayo. Sana makatulong tong video na to. So, yun lang po. Maganda kasi nag-share tayo ng konting kaalaman natin dito about sa Japan para yung mga kapatid natin diyan na meron silang idea, di ba? Hindi kagaya sa amin no na as in wala, medyo parang wala pang nag-share ng ganito. So, yun lang po sa video na to. Salamat.